dahilan upang magpakawala ito ng malakas na atake patungo sa mga individual mula sa harapan ni Xian Tan. Agad namang inianunsyo ng Elder na ang top 16 ay maaari ng dumiretso sa finals. Samantala, sa isip-isip naman ni Xian Tan, ang lakas raw ng Elder sa kanilang harapan ay maaaring nasa antas ng isang Sky Saint Master. Hindi rin nagtagal, at nagsimula ang pagsusuri ng Elder sa bawat gold coins o token sa kanilang dimensional ring. Ang unang kalahok ay mayroong 8,400 na nalikom, kung saan ay iginuhit naman ng Elder ang pangalan ng bawat kalahok na sumali sa kompetisyon, pati na rin ang bilang ng kanilang nalikom na gold coins o token. Nagpatuloy naman ang proseso ng kompetisyon bago ito magsimula. Dumating naman ang oras na si Xian Tan na ang nasa harapan ng Elder. Ang kanyang sinabi ay siya raw ay may 21,400 na gold coin sa kanyang dimensional ring. Hindi naman makapaniwala ang lahat ng nakarinig ng sinabi ni Xian Tan at napatanong kung gaano raw kaya kadami ang napaslang ng ating bida. Kinuha naman ng Elder ang dimensional ring ni Xian Tan at agad na binati ito dahil sa kanyang mga nalikom na gold coins at winika ng Elder na aasahan niya raw si Xian Tan sa final round. Pinakita naman na si Xian Tan ang nangunguna sa lahat ng kalahok na may pinakamaraming bilang ng gold coins. Matapos ang pagrerehistro para sa competition, ay naglibot-libot muna sina Xian Tan sa buong Mercenary City kasama si Mingdong at Xin Xiao, na binati naman ang ating bida dahil sa pagiging first place nito sa lahat ng kalahok, habang si Mingdong naman ay nasa ikalawa sa pinakahuli. Napunta naman ang usapan nila Xian Tan tungkol kay Lunaire, kung saan winika ni Xin Xiao na alam niya raw na maganda si Lunaire, subalit mabangis naman ang pag-uugali nito. Wika niya pa na kung maaari raw ba ni Xian Tan i-consider ang kanyang kapatid na babae. Hindi naman rito makasagot ang ating bida nang biglang dumating si Lunaire na naglalabas ng aura mula sa kanilang harapan. Habang abala si Xin Xiao sa pangungulit kay Xian Tan, ay paunti-unting lumapit mula sa kanyang likuran si Lunaire. Kanya naman itong naramdaman kung kaya't agad niyang niyaya si Mingdong na umalis upang iwan ang dalawa. Naitanong naman ni Lunaire kung mabangis raw ba talaga ang ugali niya, na itinanggi naman ni Xian Tan, sapagkat kahit raw ganoon ay si Lunaire pa lang naman ang nakikita niyang naliligo. Namula si Lunaire dahil sa pagkabigla, kaya't kanyang pinagtatadyakan si Xian Tan, sapagkat iyon pa ang kanyang naalala matapos ang kanilang pinagsamahan. Maya-maya lang ay napagdesisyonan na rin ni Lunaire na umalis. At bago pa man siya lumisan ay winika niya na huwag raw kalimutan ng ating bida ang kanyang pangalan na Huang Luan. Sa paglipas ng buong araw, ay tumungo naman tayo sa isang gusali kung saan naroon si Qinji sa loob ng isang silid kasama ang dalawang elder na nagmula sa Jia family at Shi family. Kanilang naitanong kung sino raw ang pumaslang sa kanilang mga young master na si Jia Duwukang at Shi Shangra. Tumugon naman si Qinji sa tanong ng mga elder. Saad niya na ang pumaslang raw sa kanilang mga young master ay nagngangalang Jian Chen o mas kilala nating si Xian Tan, at kilalang kilala raw nila ito sapagkat ito ang nangunguna sa listahan ng mga kalahok. Naitanong naman ng isang elder mula sa Jia family kung nasaan naman raw ang king's weapon ng kanyang young master. Sinagot naman ito ni Qinji, aniya na ito raw ay nasa kamay na ng ating bida, kabilang ang Mountain Sail. Nagpasalamat naman ang dalawang elder kay Qinji matapos makuha ang mga impormasyon, at umalis upang paslangin si Xian Tan. Ngunit hindi pa man sila nakakalabas ng pintuan ay pinatigil na ito ni Qinji. Winika niya na ibahin raw nila ang Mercenary City sa kanilang kaharian, dahil hindi raw nito basta-basta pahihintulutan ang kanilang mga nais gawin. Dagdag niya pa na si Xian Tan raw ang pinaka-nangunguna sa lahat ng kalahok, kaya't mas lalo silang hindi papayag na may gawin itong masama sa ating bida. Higit sa lahat ay napagdesisyonan niya raw na kanyang paprotektahan si Xian Tan, na ikinagalit naman ng dalawang elder dahilan upang maglabas ito ng aura. Matapos sabihin ni Qinji na kanyang paprotektahan ang ating bida mula sa mga nais pumaslang kay Xian Tan hanggat ito ay naruroon sa kanyang lugar na Mercenary City, napagdesisyonan naman ng dalawang elder na tuluyan ng umalis dahil wala naman silang magagawa sa mga sinabi ni Qinji sa kanila, sapagkat sila ay nasa loob ng kanyang balwarte. Nang makaalis na ang dalawang elder, ay nagsalita naman si Du Gufeng mula sa kanyang gilid at naitanong kung hindi raw ba natatakot si Qinji na maparusahan ng kanyang ama kung sakaling malaman man nito ang kanyang ginagawa. Tumugon naman si Qinji sa tanong ni Du Gufeng at kanyang winika na hindi naman siya paparusahan ng kanyang ama. Sa halip ay pupurihin pa siya nito sapagkat ang tulad raw ni Xian Tan na kayang talunin si Jia Duwukang,
na may taglay na king's weapon gamit lamang ang isang espada, ay nararapat lang nilang kaibiganin at hindi ituring na kaaway. Maya-maya lang ay naitanong naman ni Qin Ji kung nakapagrehistro na raw si Du Gufeng sa kompetisyon, na sinagot naman ni Du Gufeng na siya raw ay nasa ika-10 kalahok at nagpapasalamat dahil sa pagpapahiram ni Qin Ji ng gold coins mula sa kanya. Agad naman na umalis si Qin Ji at nagpaalam kay Du Gufeng. Saad niya na magpahinga na raw ito dahil bukas na raw ng umaga ang pagsisimula ng labanan. Dagdag niya pa na bukas ay sasabihin niya kay Xian Tan ang tungkol sa dalawang elder na nagnanais siyang paslangin. Naitanong naman ni Du Gufeng kung saan tatango si Qin Ji, na sinagot naman nito na dahil wala na rin raw silang gagawin, ay makikinig na lamang siya ng musika. Lumipat naman ang eksena kay Xian Tan, kung saan sa gitna ng gabi ay nakaupo ito sa harapan ng isang lamesa. Habang hawak-hawak nito ang kapiraso ng isang balat ng halimaw, sa isip-isip niya na iyon raw ang kanyang nakuhang kayamanan noong tumungo sila sa loob ng kuweba. Pinuksan naman ni Xian Tan ang Void of Space upang kunin pa ang natitirang balat ng halimaw sa loob nito, at kanyang pinagsama-sama ang tatlo sa gitna ng lamesa. Pinagtakahan naman niya ang mga letrang nakasulat rito dahil hindi niya ito naintindihan at hindi niya alam ang ibig sabihin. Nadismaya naman si Xian Tan at mabilis na ibinalik ang mga ito sa kanyang Void of Space, at winikang aantayan na lamang raw niya na makumplito ang lahat ng balat ng halimaw bago niya ito muling pag-aralan. Makalipas naman ang buong gabi ay sumapit na ang umaga, kung saan ay tumungo sina Xian Tan sa kompetisyon ng Mercenary City kasama si Ming Dong. Naitanong naman ni Ming Dong kay Xian Tan kung bakit kakaunti lamang ang mga nakasulat na kalahok sa kanilang harapan, na sinagot naman ng ating bida na maaari raw na tumigil na ang ibang kalahok sa pag-iipon ng gold coins upang kanilang mapreserba ang kanilang lakas sa darating na labanan. Sa kanilang pag-uusap ay dumating naman si Qin Ji at nagpapasalamat ito dahil nakita niya na raw si Xian Tan, sapagkat kanina niya pa ito hinahanap. Kung kaya't naitanong naman ng ating bida kung ano raw ang problema. Lumapit naman si Qin Ji kay Xian Tan at hinawakan ang kanyang balikat, sabay bulong tungkol sa dalawang elder na nakausap niya noong nakaraang gabi. Ang dalawang elder raw na iyon ay nagmula sa Shi family at Jie family, kaya't binabalaan niya raw ang ating bida na mag-ingat, na agad rin namang nagpasalamat si Xian Tan dahil sa pagbibigay nito ng impormasyon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap ay winika ni Qin Ji na hanggat nasa loob sila ng Mercenary City ay wala namang magagawang masama ang dalawang elder sa ating bida. Subalit, kanyang ipinag-aalala kung sakaling umalis na sila Xian Tan mula sa Mercenary City. Bika niya pa na kung kailangan raw siya ng ating bida, ay magpadala lamang siya ng isang individual sa pinakamalaking inn sa Mercenary City. Nagpasalamat naman si Xian Tan at winikang huwag raw itong mag-alala sapagkat mayroon na siyang sariling plano sa mga nararapat niyang gawin. Hindi rin nagtagal ay inianunsyo ng elder mula sa itaas na ang susunod na maglalaban-laban ay ang mga kalahok na nakapasok sa top 16 ng kompetisyon. Saad niya na sa loob ng kompetisyon ay mayroong 16 na kalahok ang maglalaban-laban, at ang mananalo sa labanang iyon ay makakapasok sa top 8, hanggang sa maging top 4, at sa huli ay kung sino ang tatanghaling kampyon sa kompetisyon. Matapos ay anunsyo ng elder ang mga alituntunin ng kompetisyon, ay kanyang inihulog mula sa ere ang malaking entablado. Kanyang ipinag-utos na ang mga top 16 na kalahok ay maaari nang umakyat sa entablado upang magkaroon ng bunutan ng kanilang makakaharap. Agad namang nagpaalam si Xian Tan kay Qin Ji, kung saan sila raw ang mauunang bubunot ng kanilang makakalaban, kaya't mabilis na tumungo si Xian Tan at Ming Dong sa entablado. Ngunit bigla namang lumapit si Tian muling sa ating bida, kaya't ipinagtaka ito ni Xian Tan kung ano ang ginagawa nito. Nagmakaawa naman si Tian muling kay Xian Tan habang may maamong mukha. Aniya, may isang individual raw na nang-aapi sa kanya, kaya't nais niyang humingi ng tulong sa ating bida. Ipinakita naman ang isang individual mula sa likuran nila Xian Tan, kaya't naitanong ni Xian Tan kung sino ang naturang individual, na nagpakilala naman bilang Karaga, ang ika-6 na kalahok sa kompetisyon. Winika ni Karaga na huwag raw makialam ang ating bida kung ayaw nitong mapaslang, at tigilan na ang pambabala sa mga babae. Subalit, inasar lang ito ni Xian Tan at winikang akala niya raw ay ito ang nangunguna sa kompetisyon, dahil napakayabang nito kahit pang-6 lang ito sa mga kalahok. Agad namang tumugon si Karaga at sinabing kung makakaharap niya lang raw ang pangunang kalahok ay kanya itong papaslangan at ipapahiya sa harap ng maraming tao. Tinitigan naman ito ni Xian Tan ng masama, sabay sinabing kung totoo man raw ang mga sinabi nito,
ay mas mabuting hindi sila magtagpo ng landas dahil mararanasan nito ang mapait na pagkatalo. Natahimik naman si Karaga nang mapagkanto niyang ang kaharap niya ay ang nangunguna sa lahat ng kalahok. Kaya't napahalakhak siya ng malakas at sinabing ang kanyang kaharap pala ay si Jian Chen, na isa lang raw pipitsugan. Kasabay nito ang pagbanta niya sa ating bida, habang dinuduro ito, at winika niya na binabalaan niya raw si Xian Tan na ibigay sa kanya ang babae na nasa tabi niya, at hindi niya na ito papaslangan sa gitna ng entablado. Nagalit naman ang ating bida dahil sa mga pinagsasabi nito, kaya't hinamon si Karaga na kung gusto raw nito ng labanan, ay bakit hindi na lang nila simulan. Bigla namang sumingit ang isang individual na tinawag ni Karaga na second brother upang siya ay awatin, sapagkat nais lang raw ni Xian Tan na painitan ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Kaya't agad niyang pinagbantaan ang ating bida, natandaan raw nito ang kanilang mga mukha, dahil sa oras na makaharap nila siya sa entablado, ay hindi sila maaawa rito. Dagdag pa niya, na naaakit raw siya sa kagandahan ni Tian Muling, kaya't mas mainam na manahimik na lamang ito. Hindi naman ito pinalagpas ni Ming Dong dahil sa pambabastos nito sa kanila, kaya't nais niya na sanang hamanin ito ng labanan. Ngunit agad naman siyang pinigilan ni Xian Tan, at habang sila ay papaalis, ay binalaan pa ng individual sina Xian Tan na hindi raw sila makakalabas ng buhay sa entablado. Gumanti naman ang ating bida sa mga sinabi nito, kung saan ay kanya rin itong pinagbantaan na tingnan na lang raw nila kung sino ang mapapaslang at mabubuhay. Makalipas naman ang ilang sandali ay nagsimula na ang bunutan ng kanilang mga makakalaban, at ang unang bumunot ay ang ating bida. Sa kanyang pagbunot, ay kanyang nakuha ang number 4, kung saan ay winika ng elder na ang number 4 sa top 16 ay ang ikasampung kalahok sa kompetisyon. Sa kabilang banda naman, ay gulat na gulat si Du Gufeng, sapagkat siya ang nabunot ni Xian Tan upang makalaban. Winika niya na sa tingin niya raw, ay hindi siya tatagal ng 15 minuto. Ipinakita naman na halos manlumos si Du Gufeng habang sinasabihan ito ni Qin Ji na ayos lang raw yun. Basta tumagal siya ng 15 minuto, ay siya na ang panalo. Mabilis namang umakyat si Xian Tan sa entablado at kanyang binati si Du Gufeng dahil sa matagal nilang hindi pagkikita. Sinagot naman ito ni Du Gufeng na hindi raw nila nasubukang lumaban matapos ang nangyari sa Secret Realm, kaya't nais niya na bigyan siya ng ating bida ng magandang laban. Hindi rin nagtagal, ay inianunsyo ng elder ang pagsisimula ng laban, kaya't naghanda na si Du Gufeng at Xian Tan sa pakikipaglaban. Agad namang umatake si Du Gufeng patungo kay Xian Tan gamit ang kanyang malaking espada. Subalit, madali lang itong sinabayan ni Xian Tan, at kanyang tinamaan ang espada ni Du Gufeng, dahilan upang tumungo ito sa ibang direksyon. Muling naghanda si Du Gufeng ng isang atake, kasabay ng paghigop ng hangin sa kanyang bibig at pagbibigay ng lakas mula sa kanyang sandata. Mabilis niya itong pinakawalan patungo sa ating bida na nagresulta ng malaking pagwasak ng entablado, ngunit agad naman itong naiwasan ni Xian Tan. Sa kanyang pag-iwas, ay pinakawalan niya ang isang malayuang atake patungo kay Du Gufeng, na agad rin namang napansin nito, kaya't nakapagdepensa siya gamit ang barrier ng kanyang King's Weapon. Natuwa naman si Du Gufeng sa ganda ng kanilang labanan at sinabi na ipagpatuloy nila ang magandang laban. Samantala, sa kabilang banda naman ay nag-aalala si Ming Dong kay Xian Tan, ngunit pinatigil siya ni Qin Ji at winikang huwag raw ito mag-alala, sapagkat mananalo rin si Xian Tan kinalaunan, na ipinagtaka naman ni Ming Dong kung paano niya ito nasabi. Winika ni Qin Ji na base raw sa kinikilos ng ating bida, ay hindi ito gumagawa ng isang seryosong galaw. Kahit na ang espada raw ni Du Gufeng ay lubhang napakalakas, ay napakabigat naman ito, kaya't ito ang magiging dahilan ng pagkaubos ng kanyang Saint Power. Saad niya pa na ang nararapat lamang gawin ng ating bida ay iwasan ang bawat atake ni Du Gufeng, dahil kung sakaling nais ni Xian Tan na pumaslang, ay paniguradong matutulad si Du Gufeng kay Jia Duhukang. Ipinakita naman na patuloy ang paglaban ng dalawa mula sa entablado, kung saan ay patuloy pa ring iniiwasan ni Xian Tan ang bawat atake ni Du Gufeng. Kaya't naitanong ng ating bida kung nais pa raw ba ni Du Gufeng na ipagpatuloy ang labanan. Napaupo naman si Du Gufeng sa lapag ng entablado. Aniya, habang hinihingal, na hindi niya nakayapa dahil sobrang mailap raw si Xian Tan at hindi niya ito mapatamaan. Mula roon, idineklara ng elder na si Xian Tan ang nanalo sa kanilang labanan. Sa pagbaba nila Xian Tan mula sa entablado, ay agad siyang binati nila Ming Dong dahil sa pagkapanalo at pagpasok nito sa top 8 ng kompetisyon. Pinayuhan naman ni Xian Tan si Ming Dong na maghanda sa kanyang haharapin.
Ngunit hindi pa man siya natatapos magsalita, ay isang sigaw ng kalahok ang kanilang narinig. Ipinakita naman si Karaga na inapakan ang mukha ng isang kalahok at minamaliit ang kakayahan nito, dahil hindi raw karapat-dapat ang mga tulad nito na sumali sa kompetisyon. Nang magsasalita na sana ang individual na kalaban ni Karaga upang sumuko na, ay agad niya itong sinipa sa mukha, dahilan upang hindi ito makasagot. Habang ang mga manunood naman ay pinapatigil si Karaga dahil sa pagmamalupit nito. Pinatahimik naman ni Karaga ang mga manunood at kinumpirma sa Elder na ang pinakamalakas raw ang tanging maghahari sa kompetisyon, na sinang-ayunan naman ng Elder at idineklarang panalo si Karaga. Matapos manalo ni Karaga, ay tinitigan niya ang ating bida habang naglalabas ng itim na aura, sabay winik ang huwag raw mag-alala si Sian Tan, dahil pagbibigyan niya ito kahit papano na ikinagalit naman ni Sian Tan, kaya't naglabas rin ito ng kanyang aura. Mabilis na umakyat si Sian Tan sa entablado at naghandang umatake. Habang si Karaga naman ay nag-aantay ng gagawing atake ni Sian Tan, ay lalo niya pa itong hinamon na sumugod. Sa pagsugod naman ni Sian Tan at ni Karaga, ay biglang sumulpat ang Elder sa pagitan nila upang pigilan ang kanilang bawat atake. Ikinagulat naman ni Sian Tan ang lakas ng Elder dahil nagawa nitong pigilan ang kanyang Saint Sword, dahilan upang mapasabi ito na nakakapangilabot ang lakas ng Elder. Samantala, nagalit naman rito si Karaga dahil sa panghihimasok ng Elder. Winika niya na sino raw ito upang makialam sa kanilang labanan, ngunit wala namang pakialam dito ang Elder. Nagbigay galang naman si Sian Tan at humingi ng tawad dahil sa padalos-dalos niyang pagkilos, at agad na ibinalik ang kanyang Saint Sword sa Void of Space. Tumugon naman ang Elder sa sinabi ni Sian Tan. Bika niya na ang life and death battle raw ay mayroong sariling destinasyon, kung saan ay mangyayari lamang sa oras nang sila ay magharap sa entablado. Agad naman na bumaba ang ating bida mula sa entablado, habang nilalay naman ni Karaga si Sian Tan na maswerte raw ito dahil iniligtas siya ng Elder, dahil kung hindi ay napaslang na raw ito. Habang pilit naman na kumikawala si Karaga sa pagkakahawak ng Elder, ay sa isip-isip ng Elder na sa pamamagitan raw ng kabutihang loob ni Sian Tan, ay malayo ang maabot nito sa hinaharap. Maya-maya lang ay umalis na rin ang Elder mula sa entablado, at umaasang sana raw ay huwag siyang bibiguin ng ating bida. Lumipas ang isang araw, kinaumagahan ay muling ipinagpatuloy ang kompetisyon, at muling nagtipon-tipon ang mga individual upang pumusta sa kanilang mga pambato sa competition. Sa kabilang banda naman ay napansin ni Sian Tan na wala si Du Gufang sa paligid, kung kaya't kanyang naitanong kung nasaan ito. Sinagot naman ito ni Shinji na ito'y nagkulong buong gabi sa kanyang silid at naglasing, kaya't hindi ito nakapunta. Napansin naman ni Sian Tan ang pangalan ng kanyang makakaharap sa susunod na round na nakaukit sa bato, at naitanong niya kay Shinji kung may alam ba ito tungkol rito. Sumagot naman si Shinji na wala, at hindi niya pa ito nakikitang makipaglaban mula nang nagsimula ang kompetisyon. Samantala, inakbayan naman ni Mingdong si Sian Tan upang palakasin ang loob ng ating bida.